Sa bawat rehiyon ng Pilipinas, may kwento ang bawat lasa. Minsan ito'y maalat, minsan maanghang, pero palaging may halong kasaysayan at puso. Dito sa seryeng Lasa ng Pinagmulan, susubukan nating tuklasin ang mga pagkain hindi lamang pampabusog, kundi nagkikwento kung sino tayo bilang Pilipino. Sa unang pagsasalo natin, dadayo tayo sa Caraga, kung saan ang init ng araw at ang alat ng dagat ay nagtagpo sa isang sinaunang putahe. Ang hilaw pero buhay na lasa ng butuan sa Mindanao, ang kinilaw. Ang pinagmulan ng kinilaw. Ang kinilaw ay isang sinuunang putahe na nagmula sa Butuan City sa rehiyon ng Caraga, Mindanao. Natuklasan sa mga arkeolohikal na paghuhukay sa Butuan ang mga labi ng isda at prutas na tabon-tabon, isang katutubong sangkap sa paggawa ng kinilaw na nagpapahiwatig na niluluto na ito mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Itinuturing ito bilang isa sa pinakamatandang paraan na pagluto sa Pilipinas at sumasalamin sa likas na katalinuhan ng mga ninuno sa paggamit ng mga likas na sangkap upang mapreserba at lutuin ang pagkain kahit walang apoy. Ang kinilaw ay nanggaling sa salitang ugat na hilaw na nangangahulugang raw. Mga pangunahing sangkap ng kinilaw. Siyempre, ang bida ng ating putahe ay sariwang isda. Kadalasang ginagamit dito ang barilis o yellowfin tuna o minsan naman ay malasugi o swordfish. Basta't bagong huli at amoy dagat pa ito. Para naman sa pampalasa, ayan ang ahos, bombay at luya. Mga karaniwang sangkap pero bigay lasa at tanggal lansa. Ang biyasong o katutubong dayap ng Mindanao ang nagbibigay ng natural na asim, habang ang tuba naman, sukang galing sa niyog, ay may kakaibang tapang at banayad ng anghang. Siyempre naman hindi mawawala ang asin at vetsin bilang pampantay ng lasa, pipino para sa lamig at siling labuyo kung gusto mo ng konting apoy. Minsan nilalagyan din ng gata para bahagyang may tamis at creamy na texture. Simple lang pero bawat sangkap ay may kwento. Halina't magluto ng kinilaw! Ang unang hakbang sa paggawa ng kinilaw, syempre, maghanap ng sariwang isda. Dito sa palengke sa Butuan, maaga pa lang, dagsa na ang mga bagong huli ng mga mangingisda. Kaya kung gusto mo ng siguradong fresh, bumangon ka rin ng maaga. Kamoy dagat pa yung isda. Ito, sikreto to ng pamilya ko ha. Sabihin mo lang dun sa tinderang nagbebenta, ate, pangkilaw na hiwa ha. At sila na mismo ang maghihiwa para sa'yo. Pagkatapos, diretso ka na sa gulayan para sa mga pampalasa. Pagdating sa bahay, hugasan mo muna lahat ng gulay at isda sa malinis na tubig. Tapos, ito ang pakulo. Huhugasan mo ulit ang isda gamit ang tuba o sukang galing sa niyog. Hindi lamang ito pampalinaw, kundi pampatanggal din ng lansa at mikrobyo. Habang inaabsorb ng isda ang asim ng tuba, pwede ka nang maghiwa ng mga gulay. Ang ahos at bombay o bawang at sibuyas ay pampalasa. Ang luya ay tagasalo ng amoy at lasa ng dagat. At ang pipino, hinihiwa ng pabilog, ay pampalamig sa bawat subo, lalo na pag nauumay ka na sa isda. Ngayon, gawin naman natin ang sarsa. Sa malaking mangkok, lagyan ng tuba, asin at konting vetsin. Timplahan ito ayon sa pakiramdam. Wala itong eksaktong sukat kasi sabi nga ni Lola, ang kinilaw hindi sinusukat, tinitikman. Dito mo rin ilalagay ang katas ng biyasong. Yan ang nagbibigay ng tunay na Mindanaoan kick. Yung iba, gumagamit din ng tabon-tabon para pantanggal lasa at dagdag aroma. Kung gusto mo pa, pwede mo rin lagyan ng gata para sa banayad na tamis. Kapag pasado na ang panlasa ng suka para sa'yo, ilagay mo na ang tinadtad na bawang, sibuyas at luya. Kung gusto mo na rin ng konting sipa, lagyan mo na rin ng konting siling labuyo. Pero sa amin dito, sapat na ang tapang ng tuba. Ayan, haluin lang ng dahan-dahan, parang pag-ibig. Dapat may tiyaga at malasakit. Pagkatapos, idagdag ang pipino para sa lamig at ginhawa sa bawat subo. Tandaan, hindi niluluto sa apoy ang kinilaw kasi ang suka na mismo ang nagluluto sa isda. Kaya dapat kainin agad habang hilaw pa ang lasa. Pero lutong-luto na sa asim. Ang sarap! Maasim, maalat at may konting anghang. Tapos may lamig ng pipino, parang dagat na sumasayaw sa dila. Ito ang lasa ng Mindanao. Para sa mga taga-Caraga, ang kinilaw ay hindi lamang pagkain. Ito ay handang espesyal sa mga pista, salo-salo at kaarawan. Tanda ng pagkakaisa at pasasalamat. Para sa mga simpleng mamamayan, ito ay gantimpala sa hirap at pawis ng araw-araw. Kapag nasa malayong lugar ka, minsan sapat na ang alaala ng lasa ng kinilaw para maalala mo ang tahanan. Dahil bawat hiwa ng isda, bawat patak ng suka ay kwento ng kabuhayan at pagmamahal sa sariling kultura. Isda lang, suka at biyasong. Pero sa bawat halo, nandoon ang kasaysayan, kabuhayan at pagkakakilanlan ng Mindanaoan. Ito ang kinilaw, hilaw sa apoy pero hinog sa tradisyon.